Dora Villar, isang Seventh-day Adventist. Okay po, go ahead po. Tama-tama. Kung ang pagkain ng laman ng baboy ay may kaparasahan sa pagdating ng huling panahon, bakit ngayon meron kumakain? Kung ito ay binago, saan natin ito mababasa? Basahin po natin ang Hebreo 9:10. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ayan, kapatid, parang si San Pablo na ang kausap mo dyan. Sabi ni San Pablo, palibhasa yung palatuntunan sa Israel, palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. Kaya nung namamahala na ang mga apostol sa iglesia, sinabi nila, huwag na kayong maghatulan tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa bagong buwan, sa araw ng Sabat. Basahin natin ang 2:16 ng Colossians. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Ayan, yung mga pagpinagbabawal nung araw, hindi na po ipinagbabawal sa bagong tipan. Kaya wag na kayong humatol tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng Sabat. Bakit? Ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus nung dumating siya? Tungkol doon sa mga bawal-bawal ang baboy, bawal ang kung ano-ano. Ano ba yon? Bawal ang hipon, bawal ang talangka, bawal ang alimasag, bawal ang alimango, bawal marami. Ano ba ang ginawa ni Kristo diyan? Sa Marcos 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Nakita nyo kapatid, sa panahon ni Kristo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita o ng kanyang deklarasyon, nilinis niya ang lahat ng pagkain, ipinalalagay ng una na marumi. Gaya ng baboy, hipon, talangka, alimango, tulya, tahong, talaba, bawal yun nung araw Pero sabi niya, hindi naman pumapasok sa puso yun. Pumapasok lang sa bibig, sa tumutuloy sa tiyan, nilalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya po, sa panahong Kristiyano, nilinis na ng Diyos yan sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ayan, bawat nilalang ng Diyos mabuti, walang dapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinababanal o pinapalinis ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya ang Kristiyano, bago kumain, nananalangin muna, pinapabindisyonan natin sa Diyos. Ama, bindisyonan mo po ang pagkaing ito, kahit na ba yan tulya lang. Wala kang pambili ng mahal tulya lang. Wala kang pambili ng baka, tulya lang. Pwede na. Manalangin ka lang sa Diyos. Hindi naman pupunta yan sa puso Lalabas din yan sa daanan ng dumi. Kaya sa salitang yan, nilinis ni Kristo ang lahat ng pagkain. So ngayon, yung bawal sa Israel, hindi na bawal ngayon yon, kapatid. Talagang paparusahan ng Diyos yung kumakain ng baboy. Kailan? Nung kumakain ng baboy, nung bawal ang baboy. Diba? Ngayon, di na naman bawal ang baboy. Hindi ka kasali ron sa paparusahan. Logical naman yun Logic yun Nung bawal ang baboy, talagang paparusahan ka pagka ikaw kumain ng baboy. Barang ganito, kapatid, Ngayon, bawal mag-asawa sa kapatid o sa pinsang buo. Bawal yun. Pagka nag-asawa ka, yung kapatid mo, inasawa mo, paparusahan ka. Pero sa panahon ni Abraham, hindi naman bawal. Ang katunayan, kapatid niya si Sarah Kaya merong panahon ng utos.
Kung kailan panahon, dun yun umiiral. Pero kung hindi panahon, hindi umiiral. Parang ganito, kapatid, ikaw, sabadista ka, mahuhulaan ko, binautismuhan ka, di ba? Binautismuhan ka dyan sa sabadista bago ka naging sabadista. Pero, ang mga Israelita ba binautismuhan? Si Abraham ba binautismuhan? Hindi naman Binautismuhan ba si Abraham? Hindi. Bakit? Kasi, hindi naman utos noon ang bautismo. Di ba? Si Sarah, binautismuhan ba? Hindi. Si Jacob, binautismuhan ba? Hindi rin. Hindi na bautismuhan lahat yung mga yon. Hindi. Si Jose nga, hindi na bautismuhan Si Jose Bendido. Pero naging dapat sa Diyos yun. Ngayon, tanong ko sa'yo, ngayon ba, pag ayaw kang pabautismo, maliligtas ka ba? Hindi. Kasi utos ngayon ang bautismo Pag hindi mo sinunod yan, di ka maliligtas. Ano ibig ko sabihin, kapatid? Kung kanino yung utos, doon mo bawal dagdagan at bawasan. Kung kanino inutos, dapat sundin mo lahat yon. Ang 10 utos sa Israel inutos. Kaya nga 10 lang yon, walang bautismo ron Ang ginagawa ng sabadista, sabi, ang utos ay kanan Diyos 10. Pero nagbabautismo, di 11 na. Asan yung 10? Pag dinagdagan mo ng 1, 11 na yon. Kaya nga yun ang pagkakamali ng sabadista Iba po ang 10 utos sa panahon ni Moises, iba ang utos sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga 2 ang kautusan sa Biblia Yung isa, kautusan ni Moises. 4-4 ng Malakias. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel, na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Sinasabi ng Diyos, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na iniutos ko sa kanya sa Horeb, doon sa bundok. Yung Horeb po, every yung salita, bundok ang kahulugan ng Horeb. Sabi, yung kautusan ni Moises na aking iniutos sa kanya, alalahanin nyo yun, sundin nyo yun, sabi niya sa Israel. Sa panahong Kristiyano, alin po ang susundin natin? Yun bang kautusan ni Moises? Basahin natin ang Galacia 6:2. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kita nyo? Sa panahong Kristiyano, kautusan naman ni Kristo, hindi na kautusan ni Moises. Bakit? Pag sinunod natin ngayon yung kautusan ni Moises, hindi tayo maliligtas. Pakinggan nyo sa Gawa ng mga Apostol 13. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Pagka sinunod mo po ngayon, yung kautusan ni Moises, hindi ka naaariing ganap. You will not be justified in the law of Moses. Kaya iba po ang panahon ngayon, iba ang batas. Iba ang saserdote natin ngayon, si Kristo, hindi na si Moises. Kaya pag ipipilit mo po, kapatid, bawal ang baboy ngayon, mali ka na po nun. Kasi ang saserdote ngayon, si Kristo, ang sabi niya, hindi naman papasok yan sa puso, sa bibig lang, lalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Tama po kayo, yung kumakain ng baboy paparusahan pagdating ni Kristo. Sino po yung kumakain ng baboy na paparusahan? Yung mga taong nabuhay nung bawal kainin ng baboy. Pero kung nabuhay ka ngayon na hindi naman bawal na ni Kristo, hindi ka po paparusahan, kapatid. Yun po ang sagot ko. Okay po, kapatid. Ako, follow-up question. Sige po, go ahead. So, pagdating pala ng wakas, yung mga kumakain ng baboy noon, ibang parusa pala doon sa una, iba sa parusa sa mga tao sa huling panahon. Hindi po, hindi kapatid, mali po, hindi po iba ang parusa.
pareho ang parusa. Yung mangangalo niya, pupunta sa dagat-dagatang apoy. Yung mga sinungaling, pupunta sa dagat-dagatang apoy. Yung mga gumagawa ng karumal-dumal, pupunta sa dagat-dagatang apoy. Isa lang po ang parusa, dagat-dagatang apoy. Kaya lang, ang mga paparusahan, yung lumabag sa mga batas ng Diyos sa iba't ibang panahon. Kagaya sa panahon ni Noe, yung hindi sumama kay Noe, hindi naniwala kay Noe, paparusahan yun sa dagat-dagatang apoy. Sa panahon ng Israel, yung hindi naniwala kay Moises, paparusahan yun sa dagat-dagatang apoy. Sa panahon ni Kristo at mga apostol, yung hindi naniwala, paparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, panahon natin, yung hindi maniniwala sa dagat-dagatang apoy din dadalhin eh. Hindi po iba-ibang araw, hindi iba-ibang panahon, hindi iba-ibang parusa. Kundi ang iba-iba, yung mga panahong nabuhay sila. Sana po naintindihan nyo. It doesn't mean that there are different punishments. No. There is only one punishment and destination for those who have not obeyed God's law. Since the first until the last. But what is different is the people, the dispensation, and the time that they lived in. Yun ang magkakaiba. Yung mga panahong nabuhay sila at yung mga tao magkakaiba. Pero isa lang ang pupuntahan nila, parusa. Ganon din naman yung maliligtas. Yung maliligtas sa panahon ni Noe at sa panahon ni Abraham, at saka panahon ng Israel, yung panahong Kristiyano, panahon ng mga apostol, saka itong panahon natin, lahat ng maliligtas dadalhin sa paraiso, sa pangako ni Kristo. Pero magkakaibang panahon, magkakaiba ang sinunod na aral. Halimbawa, maaari nyo itanong, naligtas ka, halimbawa, si Abraham, nakita mo, o kapatid na Abraham, nabautismohan ka ba? Ah, hindi utos sa amin nun eh. Eh, ikaw nabautismohan ka? Oo, kaya nga ako nakarating dito, nabautismohan ako eh. Ganun yon kapatid. Sana Very like much po. Thank you po at may God bless you. Saan po ba nakuha ng Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? Alam mo kapatid, unang-una, napulot yan sa kung saan. Huwag namang magagalit, kasi nung araw na bata ako, tuntua rin ako pag Pasko eh. Kasi makakaikot ako, hingi ako ng Aguinaldo, sama-sama ko yung lola ko, yung tiyahin ko. Naku, naglilibot kami, ginagawa naming hanap buhay yung Pasko. Sahod ng kamay doon sa mga ninong, sa mga lolo, yon. Nung araw na maliit ako, ganon. Siguro mga 7, 6 na taon ako noon. Pero nung makita ko kung saan ang galing yung 25 ng Disyembre, nangangani-ngani ako eh. Ewan ko naintindihan niyo yung salitang nangangani-ngani. Kumbaga sa isang CR, hindi ka makaupo dahil hindi mo alam kung sinong gumamit, nangangani-ngani ka. Nakakaramdam ka ng parang konting delikadesa. Yun ang kahulugan ng pangangani-ngani. Alam mo, kung meron kang konsyensiyang Kristiyano at makadiyos, hindi ka magdidiwang yan December 25 eh. Alam mo ba kung saan galing yan? Basahin natin ang kasaysayan niyang December 25 sa Catholic Encyclopedia mismo. Hindi amin ito, hindi paninira ito. Ito'y gawa ng Katoliko sa volume 2, page 607, Brad Mel. Opo, ito ang sabi mismo ng aklat o Encyclopedia ng Katoliko. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations during the first 3 centuries of the Christian era. Sa history niya ito. In about the year 330 or 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration. In order to honor Christ,
the light of the world and the true Son of justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Yung Romanong pagano, yung pagan Rome, yung Roman Empire, meron silang isang piyestang ipinagdiriwang December 25 para dun sa kanilang Diyos-Diyusa na araw. Ang tawag dun sa ibang termino, yung Saturnalia. Yan ay pagdiriwang ng mga paganong mga Romano, ipinagdiriwang nila yung kanilang Diyos-Diyusan, yung ribulto nila na araw. Biro mong ginawa ng Papa sa Roma, itinapat naman doon yung pagdiriwang ng kaarawan ni Kristo. Para kung halimbawa yung mga Romanong pagano ay nagdiriwang ng kanilang Diyos-Diyusan, yun daw namang mga Katoliko magdiwang naman nung birthday daw ni Kristo. Pinagsabay. Biro mo, itinapat dun sa pagdiriwang nung isang bagay na mali sa Diyos, inaamin nila sa kanilang encyclopedia, yung actual birth of Jesus Christ is unknown. Unknown. Walang nakakaalam nun, hindi nakasulat sa Biblia yon. Kaya ngayon wala tayong paraan para malaman yon, malibang magkukwenta tayo ng petsa. At kung kukwentahin mo yung mga petsang nakasulat sa Biblia, lumalabas ang Panginoon Kristo ipinanganak sa pagitan ng ating buwan na Setyembre at Oktubre. Yan ay kung iisa-isahin mo yung pangyayari sa Biblia, it falls on the month of the 8th month of the year of the Jewish calendar, na yan ay katapat naman ng September at October sa ating panahon, sa ating kalendaryong nakikilala ngayon na Roman calendar. Alam mo kapatid, napakalayo, hindi Disyembre. Unang-una, dapat maintindihan, pag Disyembre, kapatid, pag Disyembre, sa Bethlehem ng Judea, may yelo ron. Pakikita ko sa iyo yung Bethlehem, kung saan pinanganak si Kristo. Pagka December. Opo, nandito na po sa amin kapatid na Eileen. Ayan, puro yelo ito. Yan, puro yelo ito, kapatid na Eileen. Nakikita po namin dito sa mga picture dito. So, hindi December pinanganak si Kristo kasi nung ipanganak si Kristo, tignan nga natin nung ipanganak si Kristo kung anong senaryo sa Bethlehem. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ano ba ang senaryo nung ipanganak si Kristo? Ipanganak pala siya, walang matuluyan yung mag-asawang Maria at Jose. Kaya sila'y napilitan na si Kristo ipanganak sa isang lugar ng kulungan ng hayop. At nung siya ipanganak, ibinalot siya ng lampi ni Maria, inihiga siya sa isang pasabsaban. Yun yung nilalagyan ng damo para kumakain ng damo yung mga hayop. Pero mapapansin mo, yung mga hayop wala sa loob. Wala sa loob ng kulungan. At kung merong kumakaing hayop doon, hindi naman ilalagay ni Maria yung si Jesus doon sa kung may kumakaing hayop dahil baka makagat yun nung kakain, di ba? Ay, ibig sabihin, wala yung mga hayop doon. Asan yung mga hayop? Nasa labas sa bukid. Pinapastol ng mga tupa. At yung mga tupang nagpapastol, ang unang-unang binalitaan ng anghel na ipinanganak na sa bayan ni David ang Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. At nung maibalita ng anghel, nagkantahan pa nga sila yung mga anghel kasama ng mga anghel sa langit. Ang kinanta nila, Gloria
In excelsis Deo. Ayun, yun ang kinanta nila eh. Ang katunayan, basahin mo yun sa versikulo 13. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan. Ang sabi dun sa English version sa 13 and 14, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Yan ang kinakanta nila, no? Ngayon, kailan nangyari yan? Doon sa mga pastor, nakita ng pastor yan. Yung pastor nasa parang pinagpupuyatan sa gabi yung kanilang mga tupa. Liwanag sa 2:8 eh. May mga pastor ng tupa sa lupaing iyon, nasa parang pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Employing logic, gumamit ka na lang ng logic. Sa Bethlehem, kung saan pinanganak si Kristo, pag December, makapalang yelo. Kung ikaw yung pastor ng tupa, ilalabas mo ba yung mga tupa mo? Pag December, wala namang damo kundi puro yelo. So, hindi nangyari yan ng December. Ang isa pang napakagandang mapag-aralan dyan, kapatid, nung ang Panginoon Kristo'y ipanganak, wala sila sa bahay nila. Naglakbay pala itong mag-asawang Jose at saka Maria. Basahin natin ng 2:1 ng Lucas, tuloy-tuloy. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Meron palang isang decree na pinalabas yung kasalukuyang Cesar o emperador ng Romano na si Augusto, na lahat ng buong sanlibutan magpatala, yung nasasakop ng Roman Empire, ipinapasensus niya. Alam mo kung bakit pinapasensus? Pagbubuwisin ni Augusto Cesar. Ano nangyari? Tuloy natin sa 2. Ito ang unang tala ang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. Tuloy. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Ayan. So, nangyari pala yung pagkapanganak kay Kristo nung panahong sinusunod ng mga tao yung utos ni Augusto Cesar na emperador ng Roma. Matatakot ka kasi emperador ang may utos eh. Kaya kahit nakagampan ka, lalayas ka sa bahay mo at magpapatala ka. Nagpunta sila sa Bethlehem, sa bayan ni David, para magpatala sapagkat siya'y nasa angkan ni David. Doon sila kailangan pumuntang patala sa lahi ni David. Doon sa registry ng lahi ni David, sa Bethlehem yon. Doon siya nagpatala. Wala lamang tao, lalo na yung Augusto Cesar na emperador Romano, yung utos niyang magpatala yung mga tao ay kasalukuyang winter. Abay, pagka hindi nagkadulas-dulas sa yelo yung mga sasakyan mong mga hayop eh. At matalinong tao yan si Augusto Cesar, kaya nga gusto niyang ma-tax yung mga tao, pinagawa niya ng census eh. Kaya hindi nangyari yan ng December. Kung araw kasi, gustong-gusto kong kinakanta yung The first Noel, 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 born is the King of Israel. Ang ganda nun, ganda ng melody. Kaya lang,
Ay, tinan mo ha, sabi niya, the first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Okay yun eh, okay. Tama yung salita dyan eh, yung first Noel, unang mabuting balita. Yung Noel kasi, sa German, ang kahulugan nun, mabuting balita. At yung mabuting balita, ang unang nakatanggap nun, mga pastor. Ang nakaalam na unang-una na ipinanganak na si Kristo, mga pastor, ibinalita nung anghel. Alam mo kung saan naganap yung pagbabalita? Saan po yun? Sa bukid. Samantalang pinagpupuyatan nila yung kanilang mga hayop, pinakakain nila sa gabi sa bukid. So doon nangyari yung first Noel. Doon nangyari yung pagbabalita ng mabuting balita na ipinanganak na yung hinihintay na Kristo o Mesyas. Ayon, tama yung unang bahagi ng kante. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay in keeping their sheep. Tama yun, ano? Kaya sila nasa field, inaalagaan nila yung mga tupa nila, pinagpupuyatan, pinapakain. Ang kasunod, on a cold winter's night that was so deep. Biro mo, winter daw nun. Sino namang matinong pastor na punong-puno ng yelo, ilalabas yung kanyang mga tupa? Pati nga si Santa Claus nahawan eh. Bakit naman? Pati nga si Santa Claus nahawan eh. Bakit naman po nasangkot si Santa Claus? Dapat si Santa Claus na. Ay, ako, kung hindi ka ba naman. Eh, di ba? Ano ang sasakyan ni Santa Claus? Hindi ba sleigh? Opo. Ano ba yung sleigh? Hindi ba pangyelo yun? Opo, pangyelo po yun. Wala namang gulong eh. Oh, hindi kaya nga sabi ko sa'yo, pati Santa Claus nahawa na. Bakit nga po ba kapatid na? Ang dahil, di ba? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Kita mo na? Di pati Santa Claus, naglima yun sa yelo. Lumaganap na yan, pati kay Santa Claus, nadamay na. Biro mo sumakay sa sleigh para kasi ang dadaanan niya yelo. Sa Pilipinas ba, nagyelo na kahit minsan? Never po kahit kailan ako'y nakabalita ng yelo dito. So dapat, wag papuntahin si Santa Claus sa Pilipinas dahil walang yelo si Santa Claus at nakasakay si Santa Claus sa sleigh. Hindi pwede sa Pilipinas yon. Kaya walang Santa Claus sa Pilipinas. Hindi bagay si Santa Claus dito, kapatid na Roland. Walang mainit dito sa atin. Eh pero ang dami naniniwala dyan. Basahin nga natin yung account sa Biblia, Brad Mel, 2:1 ng Mateo. O, pakinggan nyo ha. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Eh di ba ipakilagay mo uli sa 2:1 kung naman ang babasa sa English? Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king. Meron ka narinig na hari? Mayroon po. Sino raw yon? Herod po si Herodes. Ayan. Kailan ipinanganak si Kristo? Eh, sa mga kaarawan po ng haring si Herodes. So may binabanggit na hari dyan at yung hari si Herodes. Doon ipinanganak si Kristo sa tiyempo na yon. Ano nangyari? Behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Sino dumating?
wise men. Mago. Walang nakalagay na hari. At wala rin nakalagay na tatlo. May nakalagay ba tatlo? Wala po, kapatid na Eli. Wala eh. At alam mo, ang sabi nung mga mago, yung mga pantas, alam mo kasi hindi sinabi yung 2 or 3 eh. Pero understood na sila ay mahigit sa isa. Maaaring 2, maaaring 4. Pero hindi dapat na sabihin 3. Kasi wala namang inilagay na 3 yung kasulatan eh. Sabi, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? So ang hinahanap nung mga pantas, yung hari ng mga Hudyo na pinanganak. At itinatanong pa nila yan pati kay Herodes, na si Herodes hari rin. Eh kung hari rin yung nagdatingan na yan, dapat ang sinabi ni Mateo, dumating nung kaarawan ng haring Herodes, hinahanap yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo, na 3 hari rin ang nagdumating. Sana ganun eh. Pero ang nakalagay mga pantas na lalaki, magi. Alam mo ba ang kahulugan ng magi sa original Greek? Tingnan natin sa Greek Bible kung ano yung ginamit na salita sa mga pantas na lalaki. Magi, ano kahulugan yan sa Greek? Pakilagay mo sa screen, sa Greek usage of the Greek language sa Bible. Ito ang sabi. Basahin natin. Magos, a Magian, that is Oriental scientist. By implication, magician, sorcerer, wise man. So, sa kahulugang isinusupply ng Greek Biblical Dictionary, walang kahit anong hint man na yung dumating sa Jerusalem mga hari. Probably they are scientists or they are wise men from the east. Hindi hari. Pero pinaniwala tayo ng Katolisismo, mga hari. Masakit man sa tenga, papaliwanag ko. Kasi, ikaw ba ang hari? Hari ka ng Persia, hari ka ng Arabia, hari ka ng isang malaking bansang Saba. Maglalakbay ka ba na ikaw lang mag-isa? Ay, hindi po pwede. Wala po akong alam na hari na ganun kong maglakbay, mag-isa lang. Ako nga, hindi ako makaalis nang wala akong kasama eh. Alam mo kung bakit? Ayaw nila akong payagang makaalis. Minsan pala, pagka ikaw pala heavily guarded person, parang namimiss mo yung liberty mo na kahit saan ka pumunta pwede. Yun ang na-deprive na sa akin, wala na akong liberty, di na ako makaalis mag-isa. Doon ko na-realize, pagka nga pala hari ka, dahil pag lumakad ka, hindi mo masisisi yung kaharian mo na magpadala ng isang batalyon sundalong kasunod mo dahil baka ikaw maano sa daan, hindi ba? Kung 3 hari ito, titignan mo yung bilin ng Katoliko ang nandun lang sa bilin si Maria, si Jose, yung ninyo Jesus dun sa saban, at saka 3 tao. Kung ako naman yung 3 hari, sasamba ako. Ba't naman hindi ko isasama yung bata-batalyong kasunod ko? Di pa sasambahin ko na rin kay Kristo, no? Tama ba logic ko? Opo, dahil sasamba rin lang siya. Tiyak na pasasambahin din niya yung mga backup niya, lahat ng gwardiya. Kaso, wala silang gwardiya. Biruwi, umalis ng walang kaayu-ayudante kahit isa, di ba, no? Pero hindi naman ako dapat kagalitan. Dahil wala naman talagang nakasulat sa Biblia. Ang pumunta kay Kristo ay 3 haring mago. Walang 3 nakasulat. Ngayon, alam mo kung bakit ko sinasabi ito, ine-emphasize ko. Kasi nasa pasyon ito Nilagyan pa nga ng pangalan Yaong 3 haring mahal, ang tunay nilang pangalay, Melchor, Gaspar at Baltasar. Malayong di lamang ang kanilang kaharian. Naku, layo pala nung kaharian ng 3 haring mago, no? Tapos, alam mo kung anong kaharian? Ano-ano pong kaharian yan? Na ang mga bayan nila, Persia, Arabia at Saba, silangan ng Palestina,
lupang kaliga-ligaya, sakdal ng tuwa at saya. Kita mo na. May pangalan pa pala yung tatlong hari na yan. At yan pala, taga-Persia, taga-Arabia, at saka taga-Saba. Paano kaya nangyari nga ito? Pare-parehong... Paano nga nangyari yan? Alam mo kung paano nangyari yan? Paano po? Mababasa natin sa Aklat Katoliko yan, sa doktrinang Katoliko. Ganun po. Kung saan nila pinagkukuha yan. Doon sa Modern Catholic Dictionary, may mababasa tayo sa page 328 and 329. Ayun, Modern Catholic Dictionary, page 328 to 329. Magi, members of the priestly caste of the Mazdian religion, with special reference to the wise men who brought gifts to Jesus at his birth. The appearance of an unusual star caused them to leave the east in search of a king of whose birth the star was a sign. Herod asked them to return after finding the infant, but the Magi, warned in a dream, went back to the east by another way. They are described as bringing symbolic gifts of gold, frankincense, and myrrh. Their names, Gaspar, Melchior, and Balthasar, are first mentioned in the 6th century. Ano nangyari yan? 600 taon nang patay ang mga apostol nung magkapangalan yan, tatlo na yan. Wala sa Biblia, no? Talagang halatang-halata mong relihiyon ng kung ano-anong mga invento itong ating kinagisnan sa Pilipinas. Kaya masasabi ko, kapatid, sa tanong mo, nahaba tayo, pinakikita ko lang yung kalokohan nangyari ng December 25, eh. Biro mo, originally pala, yan pala ang pagdiriwang doon sa Diyos-Diyusan ng mga paganong Romano na Saturnalia. Marami ng kalokohan na nagsanga-sanga dyan. Lumabas na ang Christmas tree, Christmas card, mga paputok, mga kung ano-anong mga... alam mo, merong pangarap ang Katoliko hanggang ngayon di natutupad. Ito yung kanilang pangarap, eh. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Kailangan ba isang beses lang isang taon ng Pasko? Kung pwede po sana araw-araw, yun po ang nasa kanta, eh. Dapat may Pasko. Pero alam mo, kung paminsan-minsan lang isang taon niya, sabik na sabik sila dyan. At para nung natulang binasa mong tula, parang kahapon lang, Pasko na naman. Pasko na naman. Lalalalalalal. Hindi ba meron ganong kanta, no? Yan. Yan ang ulit-ulit nating ginagawa. Yan simbolo, palatandaan na ang Pilipinas ay hindi naturuan ng tunay na salita ng Diyos, kundi ng katakot-takot na imbensyon sa relihiyon. Ikinalulungkot ko, the question calls for this kind of answer. Kung sino man ang tinamaan ko, kung sino man ang na-open ko, ipagpatawad nyo. Pero palagay ko, di kayo dapat magalit. Dapat pasalamat kayo sa Diyos, may isa kayong kababayang nagsuri ng mga bagay na ito. Brother Eli, nakalagay dyan, huwag kang papatay. Pero sa unang kautusan, ang sabi ng Panginoon sa mga Israeli, patayin mo lahat mga kaaway mo. Ganito po yon, kapatid, dapat maunawaan nyo ang setting. Alam nyo, mga kapatid, ang mga Israelita, chosen people of God, mga tao ng Diyos, pupunta sila sa Kanaan. Yung Kanaan na yon, masasamang tao yon. Pagdating doon, papatayin sila. So para sila ay huwag mawala dahil sila ang chosen people of God, sabi ng Diyos, pagka nakasalubong nila yung kanilang mga kaaway, papatayin sila, patayin nila. Huwag kayong maaawa, sabi ng Diyos. Wala tayong ron, wala tayong tutol doon. Kasi ikaw man, kapatid, napunta ka sa gera, anong gagawin mo? Pupunta ka sa gera, ilalabas mo yung dibdib mo, gaganyan mo kamay mo. Sige, patayin nyo na ako. Pupunta sila sa gera, siyempre, papatayin nila yung kaaway nila. Sino ba naman pupunta sa gera, tapos didipa at papabayaang antayin siya na tamaan siya ng bala? Napakatanga mo naman, kapatid, pagka ganun. Dapat, para wag kang tanga,
Alam mo, pupunta ka sa gera, talagang gera yon. Ganun ang Israel, makikipaggera. Sabi ng Diyos, patayin nyo yung mga kaaway nyo para wag silang mamatay. Diba? Yun, simple lang naman yun eh. Ang pinapapatay ng Panginoon, yung mga Palestinyo, dahil sila'y magiging sakit ng tagiliran nila bandang huli. Nagiging tama yon dahil ngayon ang sakit ng Israel, mga Palestinyo. Kaya hindi kasalanan ang pumatay kung ang patay mo siguro ay masamang tao. Hindi po, mali yan kapatid. Tignan mo, nagpapakahulugan ka. Alam mo, maliligaw ka kapatid. Pag hindi ka nakinig sa akin, maliligaw ka. Yung Palestino ngayon, iba dun sa kaaway nila nung una. Iba naman yung Israel ngayon kaysa nung una. Yung Israel ngayon, hindi na sa Diyos yung bayan na yan, kapatid. Iba na ngayon ang Israel. Iba-iba na nga relihiyon yan eh. Marami pa nga dyan, di naniniwala kay Kristo eh. Pinag-iisa mo eh. Huwag mong pag-isahin yung nababasa mo sa Biblia at saka yung ngayon. Mali ka dyan, kapatid. At saka sabi mo, pinapapatay nila. Siguro, hindi masama kung ang papatayin mo, yung mga kaaway mo. Nagbago na ang batas ngayon. Panahon na ng Kristiyano ngayon. Pakinggan mo sa 7:12 ng Eto. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan ang kautusan. Ayan, nang palitan ng pagkasaserdote, si Moises yung pinalitan, ang ipinalit si Kristo, kailangan palitan ng kautusan. Ngayon, ano ba ang kautusan ngayon ni Kristo? Tingnan mo, hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia, kaya ligaw na ligaw yung sinasabi mo eh. Sabi nung una, sabi ni Kristo, 5:43. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi. Iba ang batas ngayon sa panahong Kristiyano kaysa sa panahon ni Moises. Sa panahon ni Moises, love your neighbor, but hate your enemies. Yun ang utos kay Moises. Ibigin mo yung kapatid mo, pero kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngayon naman, ang sabi ni Kristo, dadapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang kaaway nyo, idalangin nyo sa inyo'y umuusig. So iba na ang batas ngayon. Let us put that in English. Ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. You see, you have to love your enemies. Kaya hindi na ngayon pwedeng pumatay, kapatid. Bawal ni Kristo ang pumatay. Pati nga kaaway, pinapaibig. Ang gagawin mo sa kaaway, pag nagutom, papakainin mo. Pakinggan mo sa Roma, ganito naman ang sinasabi sa 12:20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Kita mo, yan ang batas ngayon. If thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. Tamo, yan ang batas Kaya hindi ka na nga papatay ngayon bawal na pumatay. Huwag ka magpapakahulugan, kapatid, Napakarami mong ipapahamak, hindi lang ang sarili mo, pati yung maniniwala sa'yo. Binabalak ko rin na sumanib sa inyo. Walang alinlangan. Welcome ka, kapatid. Welcome ka. At welcome ka sa amin. At ako'y natutuwa na makasama ka. Kung gusto mo, sama ka sa amin, mag-preacher ka. Tuturo ko sa iyo yung buong Biblia. Kasi may mga preacher, hindi naman alam ang Biblia, nagpipreach na agad. Makakaligaw yon. Maraming mapapahamak pagka nakapagturo ka ng mali. Bawal kasi ng Diyos yung hindi tayo careful sa utos Pakinggan mo sa unang Timoteo 4:16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Sa Ilocano, ang sabi diyan, salwadam ti bagim, ken ti isursurog. Agtalanaed ka kadagitoy abanag, tano aramidon daytoy, isalakan munto ti bagim metlaeng, ken dagiti met dumngeg king ka. Ayon, sabi po sa Bible,
Take heed unto thyself and unto thy doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mag-iingat ka sa sarili, sa hinturo, at sa paggawa mo nito, sarili mo rin ang ililigtas mo, pati ng nakikinig sa'yo. Kaya ang anyaya ko sa'yo, kapatid, with two hands, wine-welcome kita kung gusto mo, tuturuan kita, mag-preacher ka, at mas matanda naman ako sa'yo mag-preacher ka, at yung ang totoo lang ang ituro mo, at maging dapat ka sana sa Diyos, kapatid. Salamat, Brother Riley. Dahil naghahanap din ako na makasama na mapagpaturo pa sa akin ng mas malalim na kulugan ng Biblia. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, at lalo na kay Brother Riley sa yung sipag mo na nagtuturo at naghihikayat ng mga tao na maniwala sa mga iyong aral. God bless us all. Maraming salamat sa iyo, kapatid. You're welcome. Kasi nagpapaliwanag tungkol dito, ano po pa yung talagang tama? Tungkol po doon sa banal na halik. Brother, narinig mo ng pinaliwanag ko yun, di ba? Opo, kapatid na Eli. Ito komo yan matagal na hindi po masagot-sagot at hindi po makuha ng mga iglesia ni Manalo. Ng buong kampo ng iglesia ni Manalo at ng mga ministro nila, lalo na ni Manalo, yung leader nila, si Iranyo at saka si Eduardo. Hindi kasi nila alam ang paliwanag talaga dyan kung anong kahulugan sa Biblia niyan. Kaya yan sinabi na ni kapatid na Eli sa amin yan at sa mga nagtatanong sa mga expositions na kagaya nito. Pero bago ko sinabi yan, sabi ng mga may sagot sila Wala silang maisagot kay Manalo, hindi maituro sa kanila ni Manalo yung sagot. Naghagilap sila ng sagot sa libro ng Protestante, Brad Mel, di ba? Opo, ang ginawa po kasi ng mga ministro ni Manalo, nangopya ng paliwanag sa mga pastor protestante. Tungkol po dyan sa banal na... Mabuti parinig mo. Ayan. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri yung kahulugan ng banal na halik. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary, sa page 1225. Anumang nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa. Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay, at iba pa. Ito ang katumbas ng iniutos ng mga apostol. Ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid na Michael, tungkol po sa Roma 16:16, ang ating stand na yung banal na halik, paraan po ng pagbati. Doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Tama yun wala nang masama doon. At ginagawa nga po sa loob ng Iglesia ni Cristo, may mga kaani po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Na ang isa namang katumbas nito, yung shake hand. Batay din po sa ating binasa. Yan katumbas ng itinuro ng mga apostol. Batay po sa komentaryong ito. Ayan. So para sa mga iglesia ni Manalo, ang banal na halik, shake hands at saka beso-beso. Napakatangang paniniwala, napakagagong na paniniwala na beso-beso. Paano maghahalikan yung nasa Roma at nasa Judea layo nun? Paano magbebeso-beso? Yung nagbebeso-beso, magkalapit. Yung nagsishake hand, magkalapit. Yung magbabanal na halik, magbabatian ng banal na halik, nasa Roma yung binabati. Ang bumabati, nasa Judea. Alam mo kung gaano kalayo yung nasa Judea sa Roma. Basahin mo kung gaano kalayo, Brad Mel. Ito po ang distansya ng Roma sa Judea na binabati ng banal na halik. Ang pagitan po pala, kapatid na Eli, ay 1,448 miles. Paano magbebeso-beso yan 2,000 kilometro ang layo ng isa't isa. Sino mo, 2,000 kilometro, magbebeso-beso at magsishake hands. Kahit si Lastic man, di aabot yung kamay niya ron pag nakipag-shake hands Kaya malaking kagaguhan yan turo ni Manalo. Sabagay, hindi turo ni Manalo yan Walang maituro si Manalo sa mga pastor niya na namulot sa mga Wycliffe Dictionary.
Yun daw ang kanilang stand. Banal na halik, shake hands, saka beso-beso. Di malaking kagaguhan yan, kapatid. Hindi totoo yan. Ang banal na halik, alam mo ang halik, ginagawa yan, hindi ng pisngi. Hindi pisngi ang pinanghahalik. Ang ipinanghahalik, bibig. Diba? Alam mo ba kung ano kahulugan ng kiss? Tingnan mo sa diksyonaryo kung ano kahulugan ng kiss, Brad Mel. Patingin nga po ng paliwanag ng dictionary mismo tungkol sa halik o kiss. Alam ito ni kapatid na Roland. Ayan, kiss. Number 1 meaning, caress with lips. To touch somebody or something with the lips, either gently or passionately. Wow. Ano ang pinanghahalik, Brad Mel? Labi po, kapatid na Eli, bibig. O, hindi beso-beso, bibig ang pinanghahalik eh. Diba? Opo, kapatid na Eli. Paano mangyayaring beso-beso yan? Ang magsasalubong, ang manghahalik, bibig, labi. It is the lips that do the kissing. So, hindi yan beso-beso. At hindi lalong kamayan na shake hands. Diba? Ang kahulugan kasi ng ugat ng salitang ugat na kiss, pinangkakikis ay bibig o labi. Yan. Alam mo ang kahulugan sa Biblia niyan, kapatid. May banal na halik. Merong banal na halik. Ang halik, labi ang ipinanghahalik, magsasalubong yung dalawang labi, kaya naghahalikan di ba? Tama po yun. Naghahalikan, nagsasalubong ang dalawang labi. Ngayon, alam mo kahulugan no, kapatid namin, basahin mo yung awit, 85. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Ayon. Kung maghahalikan tayo, Brad Mel, yung katwiran mo, yung kapayapaan ko, yung kaawaan mo, yung katotohanan ko, pagsasalubungin natin. Ang ibig sabihin, unawaang magkakapatid yan. Justice, unawaan, uunawaan tayo. Ang batian ng banal na halik, uunawain kita, uunawain mo ako. Sasabihan kita ng katotohanan, sasabihan mo ako ng katotohanan. Yung kaawaan, sasabihin mo sa akin, kaawaan din sasabihin ko sa'yo. So walang away. Katwiran ko, katwiran mo, pagsasalubungin natin, so may kapayapaan. Kaya sabi ng Biblia, ang katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Yan ang ibig sabihin niyang, kapatid. Salamat po. Po ang kaibahan ng Church of God sa Jesus is Lord ni Brother Eddie Villanueva. Yun lang po ang huli. Salamat po. Unang-una, kapatid, yung Jesus is Lord is not a church. It is started as a fellowship. Pinuna ko nga yun Bakit ka akong fellowship? Ang nakalagay sa Biblia, church. Pinalitan, ginawa, Jesus is Lord Church. Pero dati yan, J-I-L, Jesus is Lord Fellowship, ang tawag nila. Alam ko yan kung saan nag-umpisa, sa Bukawi yan Ngayon, ano ang kaibahan natin? Marami, kapatid, meron kayong ikapo, kami wala. Sa inyo, si Kristo, siya rin yung Ama. Sa amin, iba yung Ama, iba yung Kristo. Kasi alam mo, yung Kristo, hindi pwedeng yun ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang kahulugan kasi ng Kristo, anointed, pinahiran. If Jesus was anointed, there must be somebody greater than Him who anointed Him. Kaya nga ang tawag sa Kanya sa Griego, Christos, which means anointed. Christos, which means anointed. Messiah in Hebrew, which means anointed, sent. Alam mo, pagka sent or anointed, ano ba ibig sabihin nun? Sa 13:16 ng Juan,
kapatid na Daniel. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Si Kristo sinugo. Sabi ni Kristo, ang alipin hindi dakila sa Panginoon. Gaya rin naman nung sinugo, hindi dakila kaysa nagsugo sa kanya. Si Kristo sinugo So merong mas dakila sa kanya, yung nagsugo sa kanya. At yun ay ang Ama sa langit. Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Yan, pinakikilala niya hindi naman siya yung Ama kasi kung siya yung Ama, ba't niya naman sasabihin, hindi ako nagsasalita sa akin sarili, kundi ang Ama na sa akin nagsugo, nagbigay ng utos kung ano sasabihin ko, kung ano sasalitain ko. Siya pala yung Ama. Ano ba yun? Arte? Yung ba sarsuela? Kaya nga niya sinasabing hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili because there was somebody who sent him. Iyon ang katangian ng sugo Ang sinasabi niya, yung ipinapasabi nung nagsugo, ganun ang sugo Basahin natin ng Juan 3:34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa kanya. Ang sinugo ng Diyos nagsasalita ng mga salita nung nagsugo. Nagsugo sa kanya na Diyos. Yun ang pagkakakilanlan sa tunay na sinugo. 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ayan, ang nagsasalitang pansarili, hindi sugo yun. Pero ang sugo, nagsasalita nung ipinasasabi nung nagsugo. Ganon si Kristo, kapatid. Panginoon so Kristo, hindi siya yung Ama. Sugo siya ng Ama. Sa inyo, sa Jesus is Lord, siya rin yung Ama, siya pa rin yung anak. Sa Bible, magkaiba yung Ama at saka yung anak. 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tamo, pagdating pala ng wakas, pati yung anak susuko sa Ama. Kaya magkaiba yung Ama at saka yung anak, kapatid. Yan ang isang pagkakaiba natin. Wala kaming ikapo. Tapos sa amin, ng mga babae, hindi nagsusuot ng mga iyas. Bawal kasi ng Biblia yun Sa unang Timoteo 2:9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ayon, bawal sa babaeng Kristiyana magsusuot ng mga kung ano-anong mga burloloy, kapatid.
Sa inyo, hindi naman bawal yun eh. At marami pang iba na mga aral na nagpapakitang hindi tayo magkaiba sa aral. Although hindi naman ako kalaban ni Brother Eddie, ano? Pero sa aral, ano, I have to be frank, magkaiba kami ng aral na itinuturo. Sa amin, tinuturo naming buo ang lahat ng aral ni Kristo. Ito po ang tanong ko, Brother Eli. Kasi po, may kapatid po akong isang nasaksak na namatay na walang kaaway. I mean, nakursunadahan. Ngayon po, yung sumaksak sa kanya, sa kawalan na rin po siguro ng pinansyal at saka panahon namin na ikaso, may mga nagsabi po sa amin na isa Diyos na lang namin. So, sa amin, ganun na nga rin po dahil di na rin umusad ang kaso. Sa madaling salita po, sinadyos na namin, nasabi namin, bahala na kayo sa kanya. Yung pong nakapatay. After 3 years po, nabalitaan po namin na sa kabanatuan, na baril din po yung nakapatay. Yung po ba'y kasalanan namin kasi siyempre may galit. Tapos nagigilty rin kami kasi 30 years old lang po yung kuya ko na mamatay. May dalaw pong anak na naiwan. Ay, namatay din po yung nakapatay. Kaya lang nakakagilty rin kasi siguro panalangin namin na bahala na kayo. Ay, siyempre may galit. Alam, yun po ba'y ginawa rin ng Diyos? Ganito po yung kapatid. Para mawala yung inyong guilt, feeling of guilt. Hindi pa po yun ang hatol eh. Alam nyo, ang kamatayan, hindi po hatol yan. Ang kamatayan, kumbaga, incarceration yun eh. Yung kamatayan, temporaring, parang ikaw mo namatay ang tao, hinatulan na, hindi po. Kaya huwag kayong magkaroon ng feeling of guilt doon. Meron nga mga kriminal, ang hahaba ng buhay eh. Hindi naman namamatay eh. Pagka ganun, lalabas. Ay, tingnan ninyo yung pumatay kay Ninoy. Hanggang ngayon ba, nalaman na? Sino yung pumatay? Wala pong nakakaalam nun. Napakarami nang naubos na pera ng gobyerno para hanapin yung pumatay. Ngayon, nagkakaroon na naman ng panibagong investigasyon. Eh, hindi malalaman yun eh. Top military secret yung pagkapatay kay Ninoy. Ngayon, ano po ibig kong sabihin? Hindi ko mo halimbawa, hindi namatay yung pumatay, o kaya yumaman pa yung pumatay, ibig sabihin eh, approve of God yun. Haharap po tayong lahat sa hukuman ni Kristo, kapatid. Ang paghatol po pagdating ng paghukom. Kagaya po nung sagot ko kanina, samantalang patay ka ngayon, hindi ka pa hinahatulan. Pagdating ng paghukom, pagdating ni Kristo, saka lang po tayo gagantihan. Kaya huwag kayong mag-alala ron. Naintindihan ko yung nasa kalooban nyo eh. Siyempre, pinatay yung kapatid mo. Kung pwede nga lang, ikaw din, patayin mo rin yung pumatay sa kapatid mo, di ba? Alang akong papatay. Pero hindi pa po yun ang ganti ng Diyos. Hindi nyo kasalanan yung namatay yung tao na yun. Hindi po. Wala kayong kahit anong kasalanan. Salamat po. Isa pa po sanang tanong. Sige po. Ito lang po isang tanong na malalim na kasi nagbabasa po akong Bible pero hindi ko pa po siguro naabot babasahin. Ano po bang hiwagang nababalot sa mga taong nasira ang kaisipan. Apo, at saka yung mga bulag o bingi na pinanganak na mga may kapansanan na parang wala nang silbi sa mundo. Mali po yung perception natin na walang silbi yun. Halimbawa, halimbawa, ang asawa mo bulag. Napakalaki ng silbi nun. Ang asawa mo bulag, napakalaki po ng silbi nun. Dahil dun sa asawa mong bulag, makikita ng Diyos, banal ka talaga eh. Mahal mo siya kahit bulag, nagsisilbi ka, pinagsisilbihan mo siya. Tayo po kasi, kung maintindihan natin ang halaga ng buhay, ang buhay po kasi, we do not live for ourselves. That's the principle. We must live for a great purpose. Maaari, you live to serve God, para kandilihin ng mga asawa mo at mga anak. Ganon, paglilingkod sa Diyos yun eh. Kaya po hindi naman ang ibig sabihin, kung ang isang tao bulag, wala ng silbi eh. Unang-una, yung bulag, yung pipi, yung bingi, burden natin yun eh.
Dahil sa mga yon na ipapakita natin sa Diyos ang ating compassion, pagmamahal sa kapwa, maliligtas tayo. Pag natuto kang magmahal, maliligtas ka eh. Magiging dapat ka sa Diyos eh. Eh kung walang bulag, walang pipi, walang bingi, wala tayong pagsisilbihang ganun, pare-pareho lang tayong mga tao, we cannot show mercy. Hindi magagamit yung mercy. Kaya nga meron tayong feeling of mercy dahil we have to be merciful dahil merong mga dapat kaawaan eh. At yun na nga yung mga less fortunate. Ngayon, ang kalagayan naman ng iba, para nila sabi, paano yan? Di wala nang kaligtasan yan. Sa iglesia kasi ni Kristo, wala nang kaligtasan lahat yun eh. Tingnan niyo ang hatol ni Manalo, ho? Huwag naman kayo magagalit kung may iglesia ni Kristo rito. Ang hatol po ni Manalo sa mga taong hindi nabaptismuhan sa kanila, hindi nakakapasok sa kanilang iglesia, wala raw kaligtasan. Ito po sa pasugo ng June 1976, page 29. Ang sabi ni Eduardo V. Manalo, hindi maliligtas ang nasa labas ng iglesia ni Kristo. Kaya, wala raw kaligtasan nasa labas. Paano yung mga bulag, pipi, bingi, may diferensya sa ulo? Wala lang kaligtasan lahat yun para kay Manalo eh. Ang katunayan, sabi ni Manalo, sintinsyado raw yun sa apoy. Pakinggan nyo si Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Kristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin eh? Sentensyado ka sa apoy. Sabi ni Manalo, sentensyado raw sa apoy lahat ng wala sa kanilang iglesia. Yun po malupit na hatol yun. Kasi alam nyo, sino ba ang gumawa sa pipi, sa bingi, sa bulag? Sino ba gumawa? Pakinggan nyo po sa 4:11 ng Exodo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? So, sinasagot ng Diyos. Siya pala gumawa ng pipi, bingi, bulag, may paningin, disabled, may diferensya sa isip. Siya gumawa eh. Kung siya gumawa, may kaligtasan ba yon? Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4:10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ayan. Ang Diyos ay may kakayahang magligtas ng lahat ng tao, kahit na bingi, pipi. Pwede na mailigtas ng Diyos yun eh. Baka rin sabihin ng iba, paano maliligtas yun? Mas ligtas pa nga yun eh. Kesa sa nakakakita, may matinong isip, pero kalokohan naman ang ginagawa. Yung mga mentally retarded, yung mga mongoloid, yung mga taong wala sa normal. Ano po yan eh? Parang maibibilang mong walang malayan, parang bata. Yung bata, ayon sa Biblia, tagalangit yan eh. Yung sinasabi ng Mateo 19:14. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Yung maliit na bata, yun nga itinuro ni Kristo, tagalangit yun eh. At yung mga katulad ng batang maliit, tagalangit din yun. 18 naman. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kailangan pala ang makakapasok sa langit yung parang maliit na bata eh. Ang isip parang bata. Di ba ganon? Tignan yung bata, hindi nagtatanim ng galit, hindi nagseselos. Yung bata hindi nagsisinungaling, hindi pumapatay, hindi nangangalo niya, hindi mahala. Yung bata, nangahubot-hubot yung mga bata, walang iniisip na masama. Ganun dapat ang magiging dapat sa Diyos. Ang makakapasok sa langit. Yan pong mga disabled, parang bata yan eh. Kaya wag po kayong maawa sa ganun. Baka mas kaawa-awa pa po tayo ron. Kung tayo may tunay na kaisipan, may nakapag-aral, pero masama ang gawa natin, mas magiging dapat pa yung ganung mga bata. O kaya yung mga katulad ng bata. Huwag niyo pong pagpaguran ng isip yung kapatid. Diyos din ang gumawa ron. May awa ang Diyos dun sa mga yun.
Kung ba sa panahon na yan, ba, binago na ni Kristo, may babae pa raw ba doon? Iaayon sa kanyang katawan eh. Iaayon sa kanyang katawan, lalaki po, si Kristo. Nung siya'y magbuhay na maguli, yung anyo niya na yon, sa kanyang pagkabuhay na maguli, yun na magiging anyo ng maliligtas. Ibig sabihin po, Brother Eli, puro anyong lalaki yung mga immortal? Basta ang sabi sa Biblia, anyo ni Kristo eh. Kung ano ba anyo ni Kristo? Kung ano yung anyo ni Kristo, yun ang anyo mo. Ay, yun. Puro, ganun po pala. So, pag nag-immortal na, puro lalaki na. Ang kahalubilo na lang, ang may mga babae na lang, yung mga mortal. Kaanyo na ni Kristo pagka binago na, kaanyo ka na ni Kristo. Kalarawan mo na si Kristo. 8:29 ng Roma. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kita mo? Sabi ko sa'yo kaparehos niya katulad ng larawan niya kapareho niya, anyo. Tama? Tama po. Ngayon, ganito yon para maintindihan mo at ng buong kapatiran. Pag naganap na yung pagbabagong anyo, nakapareho na ng anyo ng ating Panginoong Hesukristo, no? Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ang ingay kasi ni Brad Sunny Reed sa tabi ko Nakakalimutan ko tuloy sasabihin ko, matanda na kasi ako talaga Doon ako ngayon, I am sorry for myself. Meron akong sasabihin, dikta ng Espiritu ng Diyos yun. Nakakalimutan ko pag may magulo. Kaya dapat si Efren wag malikot Nakalimutan ko magbabago ng magiging kaanyo ka na ni Kristo, Sis Luz. Pero naka-escape yun, nakatakas. Yung magandang bagay yung sasabihin ko Magiging kaanyo ka na ng ating Panginoong Hesukristo. Sayang. Hindi pa siguro kalooban ng Diyos na masabi ko yun. Sis Luz. Baka po. Tinatanong ni Brad Mel, yung anyo daw po, kaanyo yung appearance ni Kristo, kung ano yung nung nabuhay siya mag-uli, yung appearance na yon. Iging kalarawan tayo. Ganito, bumalik na uli. Sabi ko. Si Eva, hindi ba si Adan, galing sa kanya si Eva? Opo. Tama ba yon? Tama po. Kung balik si Eva kay Adan, ano anyo ni Eva? Lalaki po. Anyo ni Adan, di ba? Opo. Ganun. Pagkayaanyo ka na ng kapareho ni Kristo, huwag kang magsisi na mawala na yung pagkababae mo. Kasi yung pagkababae ni Eva, galing sa pagkalalaki ni Adan yun. Amen. Basahin mo ang Genesis 5:1. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos siya nilalang. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan, at tinawag na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Pareho silang Adan Lalaki Adan, babae Adan. Di ba? Kinapansin mo? Tinawag na Adan ang kanilang pangalan ng araw na siya'y lalangin. Alam mo ba kung kailan lang naging Eva si Eva? Kailan lang po? 3:20 ng Genesis.
At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nangabubuhay. Ang tumawag lang naman sa kanyang Eva si Adan. Pero ang tawag sa kanila ng Diyos, originally, pareho silang Adan. Amen. Ang tumawag lang sa kanya na Eva, si Adan. Ang Eva, galing kay Adan. Tinawag Adan ang kanyang asawa na Eva. Pero nung lalangin sila ng Diyos, originally, ang tawag sa kanila ng Diyos, Adan. Pareho sila ng pangalan. Naintindihan mo? Opo. Kung ibalik ba ng Diyos yung anyo ni Eva, ibalik niya sa dating anyo niya na galing siya kay Adan. Tutol ka ba ron kung wala ng babae? Hindi po. Ganon yun. Kasi hindi na kailangan ng lalaki at babae ron dahil 20:34 ng Lucas. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito at pinapag-aasawa. Datapwat ang mga inaaring karapat dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni papag-aasawahin sapagkat hindi na sila maaaring mga taypa sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, kalintulad na ng anghel. At ang sabi, they are sons of God because they are the children of resurrection. They are sons of God. Kaya, anak na mga anak na sila ng Diyos. Basahin mo yung 20:36 ng Revised Standard Version. For they cannot die anymore, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. If you are the son of the resurrection, you are son of God, not daughter. Amen. Kahalintulad na ng anghel. Wala namang babaeng anghel eh. Naintindihan mo na? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Talagang... Walang problema ron. Kung halimbawa, sabi, wala nang babae ron. Originally naman yung babae, party ng lalaki yan eh. Kung maging para kang lalaki, nasa original form ka na. Di ba? Hindi mo problema yon, Sis Luz. Opo, yun po. Kasi naisip ko lang po yung kasi nung sinabi nyo na papalitan ng immortal kagaya ni Kristo. Naisip ko nga po, si Kristo, lalaki yung kanyang katawan, yung immortal niya. Kaya po, ayun, ganun pala yun. Pero dati, kala ko po, babae pa rin eh. Napapalitan lang na immortal, hindi na siya mamamatay. Pero babae, yung pala, yung pala lalaki na po. Ang dami-dami po namin natutuhan ngayong araw na ito. Awa ng Diyos. Salamat sa Diyos.